Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the amazing, awesome, Almighty God, Yahweh, Jehovah, El Shaddai. He created us in His image and likeness. And so we look like our Father. Our Father, He is faithful to us. He will never leave us nor forsake us. Even if we are already old and gray. And He wants us to inherit His kingdom. I worship my Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. And Jesus also forgives sins like the Almighty Father. Therefore, Jesus, He is also God like our Father. Jesus is not only our mediator, not only our Redeemer, not only our great teacher, but He is also our friend, and He died for us, His friends. And Jesus prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit to guide us, so that whenever we call on the name of Jesus Christ, He will come to us. Jesus did not leave us. He is with us. He lives in our hearts, just like the Holy Spirit and our Father. The Holy Spirit, He is good. So just like our Father, He is showering us with blessings upon blessings every day, showering us with the fruits of the Holy Spirit and gifts, and always reminding us to do the will of our Father, to deny ourselves, to obey the teachings of our great teacher, Jesus Christ. So last time we read Psalms chapter 20, 21, and 22. So Almighty Father, He is powerful. He wants to save us. We are being tested in this world to pass through the fire, para lumabas yung ating pagka-ginto. Refined, the silver is refined, tested as gold is tested. To be perfected like our Father, because our Father is perfect. Jesus Christ is perfect. Okay, pagmalakasan natin si Almighty Father. In the name of our God, we will set up our banners. At lahat ng mga requests natin kay Almighty Father, according to His will, He will give it to us. So, bawat isa sa atin, hindi by group, bawat isang kaluluwa, hindi by affiliation, hindi by organization, hindi by family, kundi isa-isa tayo to acknowledge our Father, to acknowledge Jesus Christ, that without our Father, we are nothing. We are weak without our Father. He is our strength. May the King answer us when we call.
Hindi tayo magtitiwala sa mga bagay dito sa mundo, yung material gains and earthly pleasures. Hindi tayo magtitiwala. Hindi tayo magtitiwala sa kayamanan dito sa mundo, sa power dito sa mundo. Because mirage lang ang lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ang pagtitiwalaan natin, si Almighty Father. We will always remember His name, the name of the Lord our God. Ngayon dito sa Psalms chapter 21, bawat isa sa atin, no? Si David, siya yung sinasabi niyang king. The king shall have joy in your strength, O Lord. Siya yung sinasabihan niya sarili niya, na kinakausap niya yung sarili niya, na pinupuri niya si Almighty Father. The king shall have joy in your strength, O Lord. Kinakausap niya si Almighty Father. So, third person siya, third person yung sarili niya, kinakausap niya si Almighty Father. Ibig sabihin ko, you have given him his heart's desire. So siya to, sarili niya to, third person siya. Pero tayo, in our houses, no, kung saan tayo nakatira, kung nasaan tayong lugar, para na rin tayong mga king. Dahil tayo ang nagdedesisyon ng sarili natin. Kahit maliit na family, king ka rin. Ikaw nasusunod sa buhay mo. Kahit yung mga nasa kalye, king din sila. Dahil sila yung nasusunod sa buhay nila. So, pag sinasabing king, hindi lang to yung marami kang ari-arian. Kundi yung decision making mo, ikaw rin to. Tayo rin itong king. Sa bahay, naghahari kayo, di ba? Or sa school, may president. School president, ganon. Bawat isa sa atin. So tayo to. You have given him his heart's desire and have not withheld the request of his lips. Tayo to. Followers of the Almighty Father. Siya ang nagbibigay sa atin ng blessings of goodness and have set a crown of pure gold on our heads. So tayo, sabi dito, no, you have made him most blessed forever. Tayo, we are blessed forever. Bawat isa sa atin who trust in the Almighty Father and Jesus Christ. You have made him exceedingly glad with your presence. Sa presence ni Almighty Father. Dahil tayo, we trust in the Lord. Sa pamamagitan ng awa ni Almighty Father, hindi tayo mamumoved or shaken dahil we trust in our Father. At ipagtatanggol tayo ni Almighty Father sa ating mga enemies, yung mga kumakalaban sa atin, principalities and spiritual darkness of this world. Paparusahan ni Almighty Father yung mga yon. Pero yung tao, mamahalin natin. And then dito, sa Psalms chapter 22, ito si Jesus Christ, yung feeling niya, yung nararamdaman niya. Prophecy to dahil ang tagal na nangyari, no? Ang tagal ng ilang years bang lumipas bago ipinanganak si Jesus Christ, and then he was crucified when he was 33. My God, why have you forsaken me? Sabi ni Jesus Christ. So prophecy ito. Binigay ni Almighty Father kay David yung feelings ni Jesus Christ, yung mararamdaman niya.
Ang galing ni Almighty Father, di ba? Kasi nga, si Almighty Father, hindi siya sakop ng time and space. Si Almighty Father, He is powerful. Yun ang gustong ibigay sa atin ni Almighty Father. I-share niya sa atin. Yun ang gusto niya. Blessings. Treasure. Treasure. Heavenly treasure. Ang tatay natin, siya ang ating treasure. Dahil pag ang tatay natin, kasama natin, lahat na ng bagay, kaya na natin dahil yung tatay natin, He is powerful. So, ang feeling ni Jesus, lagi siya nagpe-pray kay Almighty Father. Bago pa man siya i-crucify, no, lagi siyang humihiwalay sa kanyang mga apostol. So, lagi siya nagpe-pray. Yung pinagpe-pray niya, yung pagdadaanan niya, yung pinagpe-pray niya, yung mga tao. Hindi tumitigil sa pagpe-pray si Jesus Christ. Kinakausap niya ng silently lumalayo si Jesus sa ibang mga tao pag kinakausap niya si Almighty Father. Hindi yung kung kailan maraming tao sa ngayon magdadasal. Hindi ganon. Hindi ganon si Jesus Christ. Kasi iba pakitang tao lang. Kung may tao sa magdadasal, hindi ganon. Para ipakita sa tao na religyoso ako, kailangan makita ng mga tao na nagdadasal ako. Si Jesus Christ, hindi siya ganon. Nagpe-pray siya. Mag-isa lang siya. Lumalapit siya kay Almighty Father, mag-isa lang siya. At ang tingin ni Jesus Christ sa sarili niya, isang worm. No? Parang isang cochineal. Yung cochineal, insect yon, pero mukha siyang worm na pag dinurog yon, magkakaroon ng dye na pula. Doon kinukuha lahat ng mga pula na nilalagay sa pagkain natin at sa mga damit. Example, yung damit ko pula. Kaya naging pula to dahil nga doon sa cochineal or cochineal. Itong ipit na to, kaya naging pula to, may dye to na cochineal. Lahat ng pula, lipstick, no? Lipstick, lahat ng may pula, may dinurog na cochineal. So ito, but I am a worm and no man. Si Jesus Christ, yung ibig sabihin yung blood ni Jesus Christ. Para siyang dinurog na cochineal. Yung blood niya, importante yon. Para malinis tayo sa ating mga kasalanan. And He was despised by the people. Pinandirihan, inayawan, tinadyakan, sinugatan, binatukan, sinabunutan, sinipa, hinubaran, tinanggalan ng dignidad si Jesus Christ ng mga tao. At tayo yun. Tayo ang nagtanggal ng dignidad ni Jesus Christ. Dahil tayo makasalanan. Na dapat sana tayo itong ipako sa cross. Pero si Jesus Christ, inangkin na niya yon. He who has no sin became sin. Kahit wala siyang kasalanan, inako niya yon. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Kaya maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father. Dahil dala-dala natin si Jesus Christ sa hearts natin. Kung wala si Jesus Christ sa hearts natin, pangit ang tingin sa atin ng tatay natin. Hindi tayo matatanggap ng tatay natin if we don't have Jesus Christ in our hearts. If we don't believe in Jesus Christ, if we don't have faith in Jesus Christ, hindi tayo matatanggap ni Almighty Father.
Dahil si Jesus Christ, siya yung perfect sacrifice. And He's also the high priest. Sa Old Covenant, kailangan ng sacrifice to cleanse the people. Ngayon, hindi na kailangan yon. Once and for all, yung blood na ni Jesus Christ. Kaya we will worship Jesus Christ. Yung nagsasabi na hindi God si Jesus Christ, those people are false teachers, false prophets. Hindi sila takot kay Almighty Father. Walang makakagawa ng ginawa ni Jesus Christ. So pinagtawanan siya ng mga tao. Ininsulto siya ng mga tao. Sinasabi ng mga tao, akala ko ba powerful yan? Akala ko ba binuhay niya yung patay? No, nung nakapako si Jesus sa cross. Akala ko ba na naglakad yung mga pilay? Yung mga bingi nakadinig, yung mga bulag nakakita. Akala ko ba ganon? Bakit ngayon naka-crucify siya? Pero hindi niya kayang tanggalin ang sarili niya sa cross. Akala ko ba magaling siya? Ginaganon siya ng mga tao. Akala ko ba nagtitiwala siya sa Diyos? Sige nga, sabi niya sa Diyos na i-rescue siya. Sabi ng mga tao sa kanya. So up to now, may mga taong ganito kay Jesus Christ. Kinukot siya si Jesus Christ. Up to now, meron. Kaya ba ng mga taong yon na makrucify sila? Kung kaya man nila, ano ang magiging feeling nila sa puso nila? Magkakaroon sila ng hatred. Pero si Jesus, wala siyang hatred sa kanyang heart. Many bulls have surrounded me. Strong bulls of Bashan have encircled me. Mga giant, no? Pag sinasabing Bashan, malalakas at malaki. Strong bulls of Bashan have encircled me. Many bulls have surrounded me. They gape at me with their mouths like a raging and roaring lion. Gusto nilang pirasuhin si Jesus Christ. I am poured out like water and all my bones are out of joint. Yung panga ni Jesus Christ, tabingin na hindi nabasag, no, or walang nabali na buto, na dislocate lang, kaya out of joint, dahil hindi hahayaan ni Almighty Father na may mabali na buto. Meron dislocated or out of joint lang, no? Pati yung mga tadyang ni Jesus out of joint na rin, dahil tinadyakan siya eh. Balakang niya, tinadyakan din. Habang nakatalikod si Jesus, sinipa siya. Duguan si Jesus Christ. Kita na yung laman niya. Kita yung laman. My heart is like wax, sabi ni Jesus. Dahil tao si Jesus Christ, ramdam niya yon. Pag natanggal yung balat mo, konting tibo nga lang, diba? Natitibo tayo sa kamay natin, ramdam natin. Paano pa tong buong katawan, pati ulo, tinusok ng thorns. My strength is dried up like a potsherd. Durog, basag. Napat. Wala siyang lakas. And my tongue clings to my jaws. You have brought me to the dust of the earth. Binabang, ibinaba.
si Jesus Christ. Para walang makapagmalaki sa atin. Hindi tayo dapat maging mayabang. Kung si Jesus nga, ibinaba ni Almighty Father, tayo pa ba? For dogs have surrounded me. Yung mga dogs, unclean. No? Unclean people. Pag sinasabing dogs, mga perverted people. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and feet. I can count all my bones. They look and stare at me. So habang nakapako si Jesus na ganyan, nakayuko siya nakababa kasi dahil yung, hindi siya makadiretso na ganyan. No? Kasi pag gumanya ka, hindi ka makakadiretso yung ganyan dahil yung ulo mo tatama doon. Kaya ganyan siya diretso yung kahoy. So nakaganon siya. Kaya nakayuko siyang ganon. Kita niya yung mga buto niya. Nakaprotrude. They divide my garments among them. So, syempre, ibig sabihin ito, hinubaran nila si Jesus. And for my clothing, they cast lots. But you, O Lord, do not be far from me, O my strength. Hasten to help me. Tulungan mo ako, Almighty Father. Sana matapos na. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dog. Unclean. No? Pag sasabing dog, ang daming binabanggit ito na dog, symbolize ng uncleanness. Alam naman natin dog, may mga rabies yan. Kahit na pang lahi niyan. Dahil dila ng dila yan eh. Hindi na titigil sa pagdila. Kahit yung kanilang sariling poop, kinakain nila. Save me from the lion's mouth and from the horns of the wild oxen. You have answered me. I will declare your name to my brethren. Sinong brethren? Tayo yon. Tayo ang brethren ni Jesus. Idinedeclare niya ang name ni Almighty Father sa atin na ang tutulong sa atin si Almighty Father. Tinataas ni Jesus Christ ang name ni Almighty Father. In the midst of the assembly, I praise you. Kahit nakaranas si Jesus Christ ng sobrang pasakit, He's still faithful to the Almighty Father. Sample sa atin yun. Napakasakit. Kahit anong maranasan natin, tinuturuan tayo ni Jesus Christ to be faithful to our Father and to worship Him. Kung may sakit man tayo, o wala tayong sakit, healthy tayo. Kung may pagkain tayo, o wala tayong pagkain, we will praise the Lord. You who fear the Lord, praise Him, all you descendants of Jacob, followers of the Almighty Father. Jacob means followers. Glorify Him and fear Him, all you offspring of Israel. Magkaroon tayo ng respeto at takot at sambahin natin yung tatay natin. The poor shall eat and be satisfied, contented. Magiging kontento tayo. Sino ang poor? Poor in spirit, not just poor financially. Poor emotionally. Madaming mga tao ngayon. Those who seek Him will praise the Lord. Let your heart live forever. For all eternity ito, forever. May forever kay Almighty Father. Those who seek Him will praise the Lord. Yung naghahanap kay Almighty Father. So dapat natin hanapin lagi si Almighty Father. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hahanapin natin yung tatay natin. Dahil if we seek our Father, padali siyang hanapin. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord. And all the families of the nation shall worship before you or Him. Kay Almighty Father to. So ito na yung ends of the world. Book of Revelation na to. For the kingdom is the Lord's and He rules over the nations. Kaya nga,
Ngayon, kilala natin si Almighty Father. Nagbabasa tayo ng Bible kasi the people before us, tinuruan tayo. Kaya nga dito, no? A posterity shall serve Him. Yung mga tao na una sa atin, mga followers of the Almighty Father and Jesus Christ, nawala na ngayon, pinagsilingkuran nila si Almighty Father para makilala natin ang tatay natin. Maipasa sa atin yung Bible, salita ng tatay natin. It will be recounted of the Lord to the next generation. So tayo rin, magtuturo din tayo sa mga tao. Ipoproclaim natin yung goodness ni Almighty Father. Yung kanyang greatness. We will glorify our Father. They will come and declare His righteousness to a people who will be born. Mga hindi pa pinapanganak, ipapanganak pa lang, no? That He has done this. Sa mga bata. Ipaalam sa mga bata. Hindi lang sa matatanda, no? Dahil yung matatanda, nakakalimutan nila, ipaalala din. Pero sa mga bata, ipaalala rin. Para nang sa ganun, sa pagtanda nila, maalala nila si Almighty Father. Nakilala ko si Almighty Father when I was 10. I'm grateful to my Father. Nakilala ko siya when I was 10. So, dito tayo sa Psalms chapter 23. Pero syempre, nung 10 years old ako, nung palaki na ako, nagkakaroon ako ng ibang environment. Nagkakaroon ako ng sarili kong pangarap sa buhay. Tumigas ang ulo ko. Naligaw ako. Inalaw ni Almighty Father yon para matuto ako. Para matuto ako. Para ipaalam ni Almighty Father na sa Kanya lang makukuha ang peace of mind. Sa Kanya lang makukuha ang tuloy na pagmamahal. Sa Kanya lang makukuha ang real joy. Matagal ako inantay ni Almighty Father. Kasi nung bata ko, ayoko. Ayoko. Hinayaan ako ni Almighty Father. Kung gusto kong mangyari sa buhay ko. Palayo ako sa Kanya. Hindi siya pumayag na malayo ako. Dahil nag-promise siya sa atin. Nag-promise si Almighty Father sa atin na makabalik tayo sa Kanya. He will fulfill all His promises. So dito na tayo, no? Sa Psalms chapter 23. The Lord is my shepherd. I shall not want or lack. Pag si Almighty Father, He's our shepherd, hindi tayo kukulangin. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Green pastures meaning abundance. Kasi shepherd natin si Almighty Father. So inihahalin tulad tayo sa sheep na may nandun tayo sa green pasture. Sheep tayo na nasa green pastures, maraming pagkain, abundant, maraming blessings.
He leads me beside the still waters. Pinapainom tayo ng magandang tubig. Waters of rest. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Dahil inaalagaan ni Almighty Father ang kanyang name, yung promise niya, hindi niya kakalimutan, gagawin niya. Pag nag-promise si Almighty Father, natatandaan niya yon. Ang promise niya sa atin, ibabalik niya tayo sa ating real home. Nung tayo ay flames of fire pa lamang, promise ni Almighty Father yun. Anak, ibabalik kita dito. Nakalimutan natin yung mga promises ni Almighty Father. Nandito tayo sa mundo, biglang ibang environment, ibang surroundings, pero may hinahanap tayo na hindi natin alam kung ano ba yung hinahanap ko. Kailangan maging successful ako. Paano bang magiging successful? Kailangan matuto ako. Ano bang kailangan ko matutunan? So naligaw tayo kung ano na mga natutunan natin dito sa mundo. Ang kailangan pala natin matutunan ay ang tatay natin. Hanapin natin siya. Matutunan nating magdesisyon ng tama. Wise decision making. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Shadow of death. Dumadaan tayo ngayon. No? The shadow of death. Hindi natin alam ang future. Madilim sa atin ang future. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Valley, ibig sabihin malawak. Tapos, madilim pa. Kasi nga, yung future, hindi natin alam yung ibig sabihin nito. I will fear no evil. Hindi ako matatakot sa future kahit hindi ko alam. Dahil, for you are with me. Our Father is with us. Your rod and your staff, they comfort me. Ano yung rod and staff? Yun yung pag-sheep ka, mayroong rod and staff, ginaguide yung mga sheep ng mga shepherd, no? Yung rod at saka yung staff. Yung rod, ganon mahaba. Yung staff, ganon. Yung hinihila tayo, ganon. O, dito ka lang, hindi ka pupunta doon. Yan. Your rod and your staff, they comfort me. Ginaguide tayo ng tatay natin. Ibig sabihin may kasama tayo. Pag ginagano niya tayo, ay may kasama tayo. Parang tinatapik tayo ng rod and staff. Ibig sabihin may kasama tayo. Kasama natin yung tatay natin. Ginaguide niya tayo. They comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. May sarili tayong table. May enemies tayo, ayaw na tayong isali. Ngayon, nagpe-prepare si Almighty Father ng table for us. You anoint my head with oil, anointed by the Almighty Father. My cup runs over. Ibig sabihin, overflowing yung blessings. Overflowing yung heart natin. Natutuwa yung heart natin. Kaya hindi tayo iniiwan ng tatay natin. May kanta to eh. May kanta to. So, yung mga lyrics ng mga Christian songs, dito galing sa salita ng Diyos. The Bible. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Habang nandito tayo sa mundo, goodness and mercy ang kasama natin dahil kasama natin yung tatay natin all the days of my life. Lahat ng araw ng buhay natin. And I will dwell or return in the house of the Lord forever. Babalik tayo sa tatay natin. So habang nandito tayo, goodness and mercy, awa ni Almighty Father at ang kabutihan niya ang kasama natin. Habang nandito tayo sa mundo, and then, babalik tayo sa tatay natin sa kanyang house.
Dahil yun talaga ang totoong bahay natin. Kaya minsan hindi ko maisip na saan ba talaga ako nakatira. Pag tinatanong ako ng mga tao, ano ba, saan ka ba may probinsya ka ba? Saan ka galing? Hindi ko rin masabi eh. Kasi ang dami kong tinirahan na bahay na hindi ko malaman dito ba talaga ako nakatira. Saan ba talaga ako? May ganun akong feeling. Bata pala ako, ganun na ako. Ito ba ako nakatira? Ito ba yung ano ko? 3 years old or 2 years old. Ito ba yung bahay ko? Dito ba muna ako? Parang hindi ako pang habang buhay dito. Parang may pupunta. Ganun, may pupuntahan akong iba. Dahil, nasa sa heart natin yon. Ang nangyayari ngayon sa iba, nagiging busy sila. Nawawala sa isip na hindi, may gagawin ako ibang klase, may gagawin akong ganito, may gagawin akong ganyan. Nalilibang sa mga gagawin, nawawala sa focus na hindi itong mundo na to ang tunay na bahay natin. Ang real home natin ay sa tatay natin. Psalm chapter 24. The earth is the Lord's. Dahil ang naggumawa ng mundo na to ay si Almighty Father. And all its fullness, pati na yung mga nakikita natin sa surroundings natin, si Almighty Father lahat ang gumawa. Even tayo, ginawa tayo ni Almighty Father. The world and those who dwell therein. Tayo yon. Kahit mga animals, si Almighty Father ang gumawa. And up to now, hindi malaman ng science kung saan galing ang tao. Puro theory lang ang alam nila. Theory of evolution. No? Big Bang Theory. Puro theory lang ang alam nila. Kasi ayaw nilang maliwala kay Almighty Father. Those people, they hate the Almighty Father. Kasi if they love the Almighty Father, they are faithful to the Almighty Father, ang babanggitin nila ay salita ng Diyos. But since gumagawa sila ng ibang rason kung paano nabuhay ang mundo, kung bakit may tao, galit sila kay Almighty Father. Nakakapagtaka, no? Yun ang itinuturo sa school. Kasi nga, kaya yun ang itinuturo sa school. Dahil meron niyang hindi ka magiging school pag hindi yan ang tinuturo mo. Ganon. Pare-pareho dapat ang itinuturo ng education sa bawat country. So, sino ang nagbumuno ng country na to at ng mundo na to? Principalities of this world. Demons. Tinuturo ang mga mali. Sa sobrang dami ng mali, nawala na yung truth. Napalayo tayo sa tatay natin dahil sa kasinungalingan. Pero tinatawag niya tayo ngayon. Pinapakita ni Almighty Father ang kanyang power sa atin, and gloriousness and awesomeness. Verse 2, for he has founded it upon the seas and established it upon the waters. Describe naman uli kung paano ginawa ni Almighty Father ang mundo na dinedenay naman ng science. Na ang science hindi matapos-tapos ng experimentation, observation, and trial and error. Pero kay Almighty Father, alam niya ang ginagawa niya. Si Almighty Father, He is powerful. Kaya nga, anong mundo na to? Sa itaas, may water. Sa ibaba, may water. For he has founded it upon the seas and established it upon the waters. Nakalagay sa Genesis chapter 1 verse 6, then God said, let there be a firmament
in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Maghihiwa-hiwalay ang mga waters from the waters. Then God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. May waters above the firmament and may waters below the firmament. And it was so, and God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. I-drawing ko na naman. Example ito, no? Example ito. Tubig to. Punong-puno ng tubig yan. Hinati ni Almighty Father. Yung tubig sa taas, umakyat. Nagkaroon ng tubig dito. And then, nagkaroon ng tubig dito. Okay? So, ito ngayon ang space. Dito tayo nga nakatira. Ito ngayon yung sky, ito ngayon yung mga dagat, ito ngayon yung land. Ang ganda ng drawing ko, ang gulo. Ito ngayon yung land. At saka kung mapapansin niyo, mas maraming waters kaysa sa land. Pero sa Book of Revelation, ang mangyayari, tatanggalan na ni Almighty Father ang waters. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? Sino bang makakaakyat kay Almighty Father, makakapunta sa Kanya? Or sino ba ang makakatayo sa Kanyang holy place, sa heaven? Sino yung mga taong yon na makakabalik sa tatay natin? He who has clean hands. Pag clean hands, yung gawa, righteousness. Gumagawa ng tama. Yun ang ibig sabihin. Yun ang makakabalik kay Almighty Father. Gumagawa ng tama. And a pure heart. Yung heart, importante, yung heart. Dapat malinis yung heart. Walang inggit, walang kayabangan, walang swapang, walang chismosa, walang ano bang tawag doon? Pagseselos, walang galit na hatred sa puso, hindi nag-iisip ng wickedness sa kapwa-tao, who has not lifted up his soul to an idol. Ano pa? So, 4 na klase, no? Malinis ang kamay. Malinis ang gawain. Ibig sabihin, hindi nang lalamang ng kapwa-tao. Pure heart. Pag sasabing pure heart, kasama ng isip dito. At saka, who has not lifted up his soul to an idol. Hindi sumasamba ng mga korteng hayop at tao ng mga semento, korteng uod na semento, korteng drago na semento, korteng tao na semento, korteng kahoy na semento, bakal, ginto, pilak. Hindi yon, idolatry yon, ha? Ayaw ni Almighty Father, sumasamba ang mga tao, ang mga anak niya, sa mga images and idols. May mga tao sasabihin na wala naman kaming idols kasi wala kaming religion. So kung wala kayong idols, sino ang iniidolo ninyo? Sarili ninyo. May idol kayo, sarili ninyo. Dahil wala kayong Diyos. Sino ang Diyos nyo? Sarili ninyo. Sarili ninyo. Napapansin nyo ba yung mga yung mga hindi naniniwala kay Almighty Father, mayayabang sila. Arrogant sila. Kasi nga, sinasamba nila ang sarili nila. Kaya ganun ang ugali nila. Makikita mo naman kung ang isang tao ay nagtitiwala kay Almighty Father, nasa kanya ang fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance,
kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Kung wala sa atin yon, wala sa heart natin yon, hindi tayo makakabalik sa tatay natin. Dapat may pure heart. Who has not lifted up his soul to an idol. Hindi siya nagmamahal sa isang idol or ginto man. Kahit hindi korting tao. Halimbawa, mahal ko tong ginto na to, akin lang to, ganon. Or sa mga material things, pwede rin, gawing Diyos-Diyosan yung pera. Love of money. No? Yun ang idol, pwede rin gawing idol yun. Nor sworn deceitfully, hindi sumusumpa ng kasinungalingan kasi parang bear false witness. Hindi totoo, mali siya, promise, mali siya, yun. Pero ang totoo, mali ka, nagsisinungaling ka, yun ang deceitful, nanloloko ka ng tao. Nagsisinungaling ka. Ayaw ni Almighty Father ng mga sinungaling. Dahil pag ang tao, sinungaling, may tendency rin yung mag-commit ng paninirang puri, slander. May tendency rin yung magnakaw. Yung mga magnanakaw, mga sinungaling yan. Yung mga mayayabang, sinungaling din yan. No? Hindi, meron din akong ganun eh. O, mayabang, di ba? O, sinungaling din yun. Ano pa? Yung mga philanthropists, kunyari, meron silang mga charity works. Sinungaling din sila dahil, kaya sila may charity works, yung mga mayayaman na yun, dahil meron silang tax rebate. O kunyari sa environment natin, hindi, kailangan, hindi tayo gagamit ng mga plastic, dahil ang mga plastic hindi nadudurog. Napapansin nyo sa society ngayon? Puro plastic ang gamit natin Ano ba yan? O, di ba ito plastic to? Ha? O, di ang tao plastic din. Ano pa mga plastic? Ang daming plastic. O, suklay, plastic yan O, ito, plastic. O, mga plastic din ito Sasabihin ninyo, huwag tayong gagamit ng plastic. O, ang pa-plastic ninyo? Ha? O, plastic din to. Hakutin ko lahat ng plastic. O, plastic din. O, charger, plastic din. Ano ba yan? Sasabihin ninyo, huwag gagamit ng plastic? Asa na ngayon ang sasabi ninyo? Ha? Hindi nyo pinaninindigay siya sabi ninyo. Itong wire na to, plastic din. Maghanap ako hindi tayo matatapos. Maghanap ako ng maraming plastic, hindi tayo matatapos. Hindi matatapos. Itong tape. Plastic and tape, di ba? Yung mga toothbrush ninyo, gawa ba sa bakal yan? Kasi nungalingan ng mga tao. Itong hanger, lahat ng bagay nasa harap ko. Hanger. Lalagyan ng gamot. Ito. Lalagyan ng gamot. O, lalagyan ng chopstick. Plastic din. Tao, plastic. Magkano pa ba ako? Ang dami kaya dito. Hindi mo tatapos. Kunyari, wag na gumamit ng plastic. Lahat naman ng gamit sa bahay, plastic. Pati mga plato, kutsara. Negosyo. Kasi nungalingan ng mga tao. Sworn deceitfully. At ang yayabang pa, hindi. Ano kami kasi ngayon? In-explain sa akin, kasi environment friendly kami. Kaya meron kaming paper bag. And then, pag Tuesday, wala kaming daladalang mga hindi kami nagbibigay ng mga paper bags kasi environment friendly kami every Tuesday. May isang tindahan na gano'n. Paano pa maraming binili yung tao? Hila-hila niya sa kalye. Di ba yung pati yung tali, plastic din? O, tingnan mo. Yung lining yung lining ng, ulitin ko naman yung lining ng burger, plastic din.
Yung mga lining ng mga pagkain, plastic. So, nakakain natin yung plastic, no? So, sira naman ang ano natin ngayon. Sira na naman ang ating katawan ngayon dahil sa mga plastic. Naiiba na naman ang mga hormones natin. At kaya dumadami ang mga alphabet, genders, plus. Kaya may plus kasi yun ang mga pedophiles. Pumapatol sila sa mga bata. Walang kahihiyan. Para silang mga dogs. Bata, lalaki ka, tapos ang papatulan mo, bata, lalaki. Babae ka, tapos ang papatulan mo, bata na babae. Walang kahihiyan. Para mga dogs. So, ang makakapunta lang kay Almighty Father, makakabalik sa Kanya, ascend into the holy hill of the Lord, or may stand in His holy place, clean hands, pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, and not sworn or nor sworn deceitfully. Hindi nagagawa ng highway robbery na hindi legal yan, legal. Legal nga pero kay Almighty Father hindi yan legal. He shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Ano marireceive niya? Blessings from the Lord. Righteousness from the God of his salvation. Verse 6, this is Jacob. Jacob means follower. The generation of those who seek Him. Sumusunod kay Almighty Father at hinahanap siya. Generation of those who seek Him. Hahanapin natin ang tatay natin. Hindi niya ba hinahanap si Almighty Father? Wala bang naghahanap sa Kanya? Hinahanap ko ang tatay ko, si Almighty Father. At nakakausap natin ang tatay natin. You will hear a voice behind your ear. Yung ibang tao hindi nila alam nun. Hindi sa kanila tinuturo. Nakalagay sa Bible eh. You will hear a voice behind your ear saying, go this way and go that way. This is Jacob, the generation of those who seek Him, who seek your face. Selah. Hinahanap natin ang tatay natin. Napakabait ng tatay natin. At sa ngayon, hindi natin nakikita yung tatay natin. But time will come, we will see Him face to face. Verse 7, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Darating ang tatay natin, King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates. Lift up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Dalawang beses binanggit. Lift up your heads, O you gates. Lift up, you everlasting doors. Ibig sabihin, dapat bukas ang hearts natin and mind natin kay Almighty Father. Accept Him. Embrace Him. Because He will come in to our hearts and our minds. Who is the King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. So kingdom ito. Royalty. And si Jesus, gusto niya tayong mag-reign with Him. Meron bang mga kings and queens of this world na gusto nila pati yung mga common people mag-reign as king din? Wala, di ba? Si Jesus Christ lang. Hindi siya selfish. Yung mga tao dito sa mundo selfish.
Yung mga presidente ng mundo, gusto nila sila lang ang presidente, nag-aaway-away pa sila. Nag-aaway-away sa mga position. Or sa kumpanya lang no? 'Di ba? Meron mga kompetensya sa kumpanya, kailangan ma-promote ako, kailangan siya hindi siya ma-promote. Or sa congregation niya, 'di ba? Dapat ako maging senior pastor. Ako ang sumunod na senior pastor, senior minister, or dapat maging elder ako. Dapat maging deacon ako. Ano kayo, no? Nagkakompetensya kayo, di ba? Pero si Jesus, gusto niya lahat. Tayong lahat. Kasama siya. Inile-level niya yung sarili niya sa atin. Napaka-humble ni Jesus Christ. Gusto niya isama tayong lahat. Kaya dapat yung ugali natin, hindi sama ka sa akin, sama tayong lahat para pumuri kay Almighty Father. Hindi lang ako, hindi lang kayo, tayong lahat. Ibang mga congregation, hindi magbigay ka ng pera, kami lang ito mag-benefit. Basta magbigay lang kayo. Hindi gano'n sa Jesus. Kung gano'n ang leader ninyo, ano bang tawag sa mga ninyo, religious leader ninyo, gano'n ang ginagawa, nasa maling nasa maling samahan ka, nasa maling organisasyon ka, hindi ka kapamilya turing doon, hindi ka family turing doon. Kasi kung ang isang tao family ang turing, no, halimbawa nasa isang pamilya ka, example lang, hihingan ka ba ng pera ng kapamilya mo? O pengin pera? Hindi, di ba? Kasi family na yung tatay, siya ang magdi-distribute sa mga anak niya. Hindi na siya nanghihingi ng pera sa mga anak niya. Siya ang nagpo-provide. Ngayon, kung kayong leader ninyo naghihingi ng pera sa inyo, hindi ganon. Mali yun. Ha? Nanghihingi ng tithes. Kung gustong tumulong, pero hindi sa pilitan. Inilista ko pangalan mo, hindi ka nagbigay. Yari ka sa akin next meeting natin. Meron, ulitin ko, may passbook sila na nakapag-deposit ka ngayon. Next, pero ang konti ng deposit mo ngayon. Next time, malaking di-deposit mo Pero hindi mo mawi-withdraw yun. Highway robbery. Magbigay ka ng tithes ngayon. May tithes pa tayo mamayang hapon, magbigay rin kayo. Tapos sa Wednesday, meron din, magbigay din kayo, ha? Walang inuutos si Almighty Father na gano'n. Walang inuutos si Jesus Christ na gano'n. Ano ang commandment? Love your brethren as you love yourselves. Ano pa? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kung mahal natin ang tatay natin, susundin natin ang kanyang ipinag-uutos na mahalin ang kapwa-tao without any partiality. Psalms chapter 25. To you, O Lord, I lift up my soul. Dinededicate natin ang soul natin kay Almighty Father dahil siya ang gumawa sa atin. Oh my God, I trust in you. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Hindi magwawagi ang mga enemies sa atin. Dahil lang kasama natin yung tatay natin and we trust in Him. He is powerful. Indeed, let no one who waits on you be ashamed. Let those be ashamed who deal treacherously without cause. Walang mapapahiya, Lord, na nag-aantay sa iyo. At yung mapapahiya ay yung mga nagdi-deal treacherously nang walang cause. Treacherously, betrayal, no? Nagbe-betray ng baliwala lang.
sa kanila. Gawain na nila ang manloko, magmanipula ng tao. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. So nagpapakumbaba tayo. Lord, tulungan mo ako. Ipakita mo sa akin kung ano ang gagawin ko, Almighty Father. Turuan mo ako kung saan ako pupunta. It's like denying ourselves. Same yun. Denying ourselves, take up your cross and follow me. I-deny natin kung ano ang gusto natin, kundi yung ways ni Almighty Father dapat ang masunod. Teach me your paths. Yung path ni Almighty Father dapat ang masunod. Kasi sa katigasan ng ulo natin, may mga path tayo na gusto nating daanan. Ha? May mga path tayo na gusto nating daanan eh. Ulitin ko, may path dito, no? May mga path dyan, daanan. May path tayo. Saan tayo yung dadaan? Ang susundin natin, yung path ni Almighty Father, kung saan niya tayo gustong dalhin. Kung dito ba. Hindi tayo pwedeng umayaw. Kasi, kung aayaw tayo, mapapahamak tayo. Alam ko yon, mapapahamak tayo. Mapapalayo tayo sa tatay natin. At pag napalayo tayo sa tatay natin, example, hindi ito ang path na gusto ni Almighty Father. Napalayo sa Kanya. Destruction. Pero may path si Almighty Father dito na maganda. No? So, mapupunta tayo sa tatay natin. Dito, mapupunta tayo sa tatay natin. Pero kung matigas ang ulo natin at ibang path ang dadalhin natin, ang pupuntahan natin, destruction ang kapupuntahan natin. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. On you I will wait all day. Aantayin kita, Almighty Father. Kung ano ang will mo for me. Turuan mo ako, Almighty Father, sa iyong katotohanan at sa iyong gusto para sa buhay ko. Dahil ikaw ang aking Diyos na magsisave sa akin. Aantayin kita. Verse 6, remember, O Lord, your tender mercies. Alalahanin mo, Lord, yung kabaitan mo and your loving kindness at yung pagmamahal mo sa amin. For they are from of old. Yung pagmamahal mo sa amin. Simula pa noon pa, mahal mo na kami, Almighty Father. Bago mo pa kami create, Almighty Father, mahal mo na kami. Maawain ka sa amin bago pa man ang lahat-lahat, Almighty Father. Verse 7. Do not remember the sins of my youth. Dahil tayo, pagbata tayo, ang dami nating gustong gawin sa buhay. Ano ba yung mga sins of my youth? Pagbata ka kasi, wala kang wisdom, pangit yung mga decision making natin. Hindi pa tayo matured enough. And meron tayong mga ang tawag dito, weak spiritual restraint. Hindi natin weak tayo mag-control ng sarili natin. Gusto natin ng validation ng mga tao. Gusto natin ma-experience lahat dito sa mundo. Kaya, binabanggit dito, don't remember my sins, the sins of my youth, dahil nakakahiya yung mga ginawa natin. Nung bata tayo, katigasan ng ulo natin, disobedient to parents, kung saan tayo nagpupunta,
Kaya sabi dito, do not remember the sins of my youth. Kasi nga nakakahiya kay Almighty Father. Nor my transgressions. According to your mercy, remember me for your goodness' sake, O Lord. Huwag kalimutan mo, Lord, yung mga kasalanan ko. Nung bata pa ako, nung nakalimutan kita, nung sinunod ko yung sarili ko. Yung gusto kong gawin sa buhay ko, Lord. At ang maalala mo sa akin, Lord, yung ipaalala mo sa akin, Lord, yung kabaitan mo, Almighty Father. Doon mo ako i-remember, Almighty Father, yung awa mo sa akin. For your goodness' sake, O Lord, para sa pangalan mo, sa ikatataas ng pangalan mo, ikapupuri ng pangalan mo. Good and upright is the Lord, therefore He teaches sinners in the way. Si Almighty Father, He is good and upright. Tinuturuan niya ang mga makasalanan na magsisi. Bawat isa sa atin, tinuruan ni Almighty Father na magsisi sa kasalanan natin. Na yung mga ginawa natin noon ay mali. The humble, He guides in justice. Pag humble tayo, acknowledge natin na nagkamali tayo, we will take accountability of our own actions. I-guide niya tayo. Lalo niya tayong mamahalin dahil ina-accept natin, ina-acknowledge natin that we have sinned. And the humble, He teaches His way. Sa ganon, turuan tayo ni Almighty Father. Kasi ang first step, no, sa paglapit kay Almighty Father is acceptance. Accepting that we have sinned. Accepting that we've forgotten our Father. Doon pa lang, no, makikita na ni Almighty Father na humble tayo, ina-acknowledge natin na malaki ang pagkakamali natin. At papatawarin tayo ng tatay natin because He is good. He can never deny Himself that He loves us so much. Kasi pag dininay ni Almighty Father tayo, para na rin niyang dininay ang kanyang sarili dahil tayo ay mahal na mahal niya. Verse 30, all the paths of the Lord are mercy and truth. Awa at katotohanan. Ibibigay natin kay Almighty Father yung truth. Lord, nagkasala ko. Lord, ganito ang ginawa ko. Kakaawaan tayo ni Almighty Father. Hindi tayo pwedeng magsabi na wala akong kasalanan, Almighty Father. Malinis ako sa yung ibang mga tao dyan, chismosa, pero ako, Lord, hindi ako chismosa. Hindi tayo pwedeng mag-pray ng gano'n. Pag gano'n ang prayer mo, mayabang ka, ibig sabihin, arrogant ka. Hindi mo kailangan si Almighty Father kung ganun ka. Maraming tao nag-pray ng ganun. Mabait akong tao. Wala akong tinatapakang tao. Ganun ang salita ng mga tao. Pero hindi. Meron tayong tinatapakan ng tao. Meron tayong sinasaktan. Sino sinasaktan natin? Yung tatay natin. Sasabihin, wala akong tinatapakang tao. Basta masaya lang ako. Yun nga eh. Masaya ka, pero kinakalimutan mo si Almighty Father. Kasalanan yun. Inuuna mo yung sarili mo. Dinodiyos mo yung sarili mo. Mas nagtitiwala ka sa iyong strength and knowledge. Hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father. That alone is a sin. Verse 11. For your name's sake, all the paths of the Lord are mercy and truth. Verse 10. To such as keep His covenant and His testimonies. Covenant. Yung promise niya sa atin, yung kanyang laws and statutes, at yung kanyang mga testimonies. For your name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Pagpapakumbaba. Kaya mahal na mahal yung Almighty Father. See? David, nagpapakumbaba lagi si David. Takot na takot si David kay Almighty Father. Tayo din dapat ganon. Dahil walang nakalihim kay Almighty Father, lahat
out in the open ang mga ginagawa natin. Yung iniquity, wickedness, no? Vileness, wrongdoings, injustices or unfairness, immoral or wicked behavior, depraved or debauched behavior. Yun ang iniquity. Pardon my iniquity, for it is great. Mahalaki ang kasalanan ko sa inyo, ang aking gawang kadumihan. Who is the man that fears the Lord? Him shall he teach in the way he chooses. Kung sino man ang may takot kay Almighty Father, tutulungan ni Almighty Father yon. Tuturuan ni Almighty Father ng mga bagay na kung paano niya turuan sa pamamagitan ng kung ano ang gusto niya ni Almighty Father. He himself shall dwell in prosperity or goodness, and his descendants shall inherit the earth. So, yung mga tao na may takot kay Almighty Father, yung kanilang mga buhay at kanilang mga descendants, they will live in goodness dahil ibe-bless sila ni Almighty Father. Ngayon, may mga tao na kahit faithful kay Almighty Father, they trust in the Almighty Father, they pray to the Almighty Father, and yet they experience trials and tribulations. Those things are tests, just like what happened with Job. Test ni Almighty Father, magiging faithful pa rin kaya itong anak ko sa akin. Napakahirap, napakasakit. Pero, ang kalakasan natin si Almighty Father. The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. So the secret of the Lord is with those who fear Him, those who seek Him. He will show them His covenant. Kung may takot tayo kay Almighty Father, yun ang secret. Yun ang sikreto para mapalapit sa tatay natin. Yung may takot tayo sa Kanya para i-reveal niya ang sarili niya sa atin, pati na yung covenant niya, yung promise niya sa atin. My eyes are ever toward the Lord, for He shall pluck my feet out of the net. Ibig sabihin, wala na siya sa trap. Hindi na siya nakatrap. Yung eyes natin nakafocus kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He will direct us to the right path. Hindi na tayo maliligaw. Makakalakad na tayo ng tama. Turn yourself to me and have mercy on me, for I am desolate and afflicted. Tulungan mo ko, Almighty Father, kaawaan mo ko dahil ako ay malungkot at maraming pinagdadaan ng afflictions. The troubles of my heart have enlarged. Maraming problema. Bring me out of my distresses. So, lalapit tayo sa tatay natin tungkol sa mga problema natin. Ilalapit natin, Lord. Wala akong magagawa dito, Lord. Ikaw lang ang powerful. Look on my affliction and my pain and forgive all my sins. Patawarin mo po ako, Lord, sa aking mga kasalanan. Tingnan nyo yung pinagdadaanan ko at yung sakit na nararamdaman ko, Almighty Father. Maawain si Almighty Father. Nakikita niya, nararamdaman niya yung sakit natin. Bakit alam ni Almighty? Sa Kanya tayo galing. Siya ang nag-create sa atin. Kaya ramdam ni Almighty Father yung pain natin. Consider my enemies, for they are many, and they hate me with cruel hatred. So dito, ang sinasabi ni David, yung kanyang mga enemies, mga Hittites, Hivites, Jebusites, at saka meron din siyang mga tao na, mga Israelite, na magalit din sa kanya, naiinggit. Hindi mawawala yon. Kahit ka brethren mo, may inggit sa'yo, hindi mawawala yon. They hate me with cruel hatred. Sa ngayon, tayo,
no? I-apply natin sa sarili natin ito, yung salita ni Almighty Father. Marami tayong mga enemies. Sinong enemies natin? Principalities of this world. No, ulitin ko ha, principalities of this world. They hate us with cruel hatred. Kasi nga, tayo ang kapalit ng mga fallen angels. Babalik tayo kay Almighty Father. Kung faithful tayo sa Kanya, makakabalik tayo sa tatay natin. Keep my soul and deliver me. Let me not be ashamed, for I put my trust in you. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Inaantay kita, Almighty Father. I'm doing good deeds and I have integrity. Please preserve me. I am waiting for you. Redeem Israel, O God, out of all their troubles. So ito ipagpipray din natin yung mga tao. Hindi lang tayo, Lord, yung mga tao, ang hinahirapan yung mga tao, tulungan mo po sila. So nung time na to, si David, pinagpipray niya yung mga tao, no? So tayo rin, ipagpipray din natin yung mga tao. Psalm chapter 26. Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity, moral values. I-vindicate mo ako, Almighty Father, sabi ni David. Avenge me, Almighty Father. Sabi ni David. For I have walked in my integrity, I have also trusted in the Lord, I shall not slip. So laging binabanggit dito, I will trust the Lord, I shall trust the Lord, I have trust in you, O Lord. Dahil kailangan natin yung trust kasi it's faithfulness. I have faith in you, O Lord. Yun din yun. Examine me, O Lord, and prove me. Try my mind and my heart. Check me, Almighty Father. I-check yung mind ko, i-check mo yung heart ko, Almighty Father. Kung tama ako sa iyong paningin. Yun ang ibig sabihin dito. Check me, Almighty Father. Kung tama ako sa iyong paningin, test me. Ibig sabihin dito. Kaya ba natin sabihin kay Almighty Father yun? Almighty Father, test me kung kaya. Kung yung mind ko tsaka ang heart ko. Examine me, O Lord. For your loving kindness is before my eyes and I have walked in your truth. Importante that we walk in the truth of the Lord. Truth. Trust. Importante. Kaya nga 'di ba ang name ni Jesus sa kanyang thigh na nakasulat, faithful and true. Laging mababasa natin sa Bible, faithful and true. Faithfulness, truth. Lagi natin mababasa sa Bible kasi our Father is for the truth. And our Father wants us to be faithful. Examine me, O Lord, and prove me or test me, try my mind and my heart. For your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth. I have not sat with idolatrous mortals, nor will I go in with hypocrites. Hindi siya sumasama o nakikipartake sa mga tao na idolatrous, nagwo-worship ng ginto, pilak, bakal, na korting tao or korting hayop, korting baka, korting kabayo. Kasi pag may kabayo ka raw, lucky daw yun. Idolatry yun, ha? Yung kabayo, dapat meron akong kabayo, horseshoe ng kabayo. Ano idolatry yun? Ano pa ba yung mga ginagawa ninyong mga charms?
Yung dragon, ginagawa niyong charms. Yung mga barya na gold, ginagawa niyong charms. Pati na yung yung cross ni Jesus, ginagawa niyong charms. Yung plastic na cross, hindi yun ang plastic na cross ni Jesus Christ. Hindi na nakapako sa cross ni Jesus Christ. Ginagawa ninyong dahilan niyo si Jesus Christ na kunyari mahal niyo siya tapos meron kayong cross. Tapos doon kayo sa cross nagpe-pray. Wala na sa cross si Jesus Christ. He is alive. Hindi naiintindihan ng tao. Bakit ganon? Mahirap bang intindihin yun? Napakadali namang intindihin yun na nabuhay si Jesus Christ. Madali namang intindihin yun na nawala na siya sa cross. So bakit meron pa kayong hawak-hawak na cross? Yung cross symbol lang yun kung paano siya pinatay. Example, gagawin ko lang naman example, merong lethal injection. Kasi itong cross parang lethal injection to nung time ni Jesus. Paano kung ang time na yon ay lethal injection? So meron kayong maliliit na syringe na hawak, ganon. Ha? Ganun ba yon? Or kung si Jesus Christ, nung time na yon, electric chair. Doon siya inilagay sa electric chair. Meron kayong electric chair na kwintas ngayon. Tapos nakaupo rin si Jesus. Hindi yun blasphemy. I-check nyo, iisipin ninyo, itanong nyo kay Almighty Father, kausapin ninyo si Almighty Father. Sasagutin niya kayo. Hindi blasphemy yun. Ang blasphemy, nag-worship kayo ng kahoy. Nag-worship kayo ng lugar kung saan inilibing si Jesus Christ. Wino-worship ninyo. Paano nyo wino-worship na wala na nga si Jesus Christ doon? Jesus Christ is alive. He seated at the right hand of the Almighty Father. So bakit gano'n ang ginagawa ninyo? Hindi ko maintindihan. Kung totoong mahal natin si Almighty Father, kung totoong mahal natin si Jesus Christ, susundin natin kung anong nandito sa Bible. Dahil yung mga dating nagturo sa inyo, mga sinungaling yun. Pag sinungaling, sino ang tatay nila? Si Lucifer, father of all lies. O baka sabihin, hindi, naman to, elepante naman yun elepante naman yung meron kaming charm. Kahit na elepante, baka, hindi baka, ano ba may mga ginagawa? Ahas, rabbit, buntot ng rabbit. Hindi, nabindisyon na ng walang ganong ginagawa si Jesus Christ na nagbibindisyon ng high priest si Jesus Christ. Wala siyang binibindisyonan na... Meron ba? May binibindisyonan ba si Jesus Christ na kahoy? I have not sat with idolatrous mortals, nor will I go in with hypocrites. I have hated the assembly of evildoers. Pag sinasabing hypocrites, isip mo, malinis kang tao. Isip mo. Pero, yun ang hypocrites na gumagawa ka ng mali, pero isip mo na ikaw ay tama. Hindi ka hypocrite kung inaamin mo na ikaw ay makasalanan. Dahil tanggap mo na makasalanan ka, kailangan mo si Jesus Christ. Hindi hypocrisy yun. Ang hypocrisy, yung sinasabi mo na wala kang kasalanan, malinis ka na tao, pero para kang libingan. Sa labas lang maganda, pero sa loob ang dumi, mabaho. Punong-puno ng bones. Yun ang hypocrites. Kunyari, maganda sa palabas na kaanyuhan,
tumutulong sa mga tao, pero pag mag-isa na lang siya, kung ano-ano ginagawa niya sa buhay niya, nakadumihan, nangaaway ng kapwa-tao, kung ano-ano mga bibig, lumalabas sa bibig ng mga masasama. Verse 5, I have hated the assembly of evildoers, and I will not sit with the wicked. I will wash my hands in innocence, so I will go after your altar, O Lord. Sabi ni David, ayaw niyang sumali sa mga wicked people. Dahil ayaw niyang mahawa, nakakahawa ang wickedness. Example, meron kang kaibigan, no, palamura siya. Time will come, magiging palamura ka na din. Kung meron kang kaibigan na promiscuous, no? Time will come, magiging promiscuous ka rin. Nakakahawa ang wickedness, tumatalo ng evil spirit. Pero kung ang kasama mo ay maayos na tao, no? May integrity at dignity, pinapahalagahan niya yon. Makikita mo, ganun din yung kasama niya. Respetado. Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Doon natin malalaman ngayon sa kanilang fruits. Marami kasi nagsasabi na sila ay for the Almighty Father, na sila ay prophet. Ang daming tao ngayon nagsasabi sila ay prophet. Walang prophet na nagsasabi na siya ay prophet. Wala pa ako naringgan, no? Sino lang ba naringgan ko? Si Isaiah. Gustong-gusto niyo yung maging prophet, hindi niyo alam napakahirap maging prophet, ha? Self-proclaimed prophet lang kayo. Ang tinitingnan ng tao, by their fruits, you will know them. I will wash, balik na tayo dito of Psalms, no? 26. I will wash. I have hated the assembly of evildoers. I will not sit with the wicked. I will wash my hands in innocence, so I will go about your altar, O Lord, that I may proclaim with the voice of thanksgiving and tell of all your wondrous works. So, ipagmamalakasan natin na si Almighty Father, magaling siya. I-acknowledge natin ang ating tatay. Thank you, Lord. Iparinig natin sa mga thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gumanon tayo. Para malaman ng tao yung miracles ni Almighty Father na ginagawa niya sa buhay natin. Lord, I have loved the habitation of your house in the place where your glory dwells. Do not gather my soul with sinners, nor my life with blood-thirsty men. Huwag mo akong isama, Lord, sa mga wicked people. Sabi ni David, tayo rin, ganun din ang prayer natin. Lord, ilayo niyo po ako sa mga wicked people. Gusto ko pong makasama yung mga tao na may takot sa iyo, Almighty Father. In whose hands is a sinister scheme, and whose right hand is full of bribes. Full of bribes. Pag sinasabing bribes, politician naman to. Kaya nga sa politics marumi. Kahit mo sabing Christian ka, madudumihan ka.
Hindi sumasali si Jesus sa politics. Kaya nga 'di ba, isa sa mga dahilan kung bakit siya pinapatay, dahil nga naiinggit ang mga tao sa kanya, baka sumali siya sa politics. Hindi sasali sa politics si Jesus. Madumi ang politics. Ano ang root word ng politics? Polite. Polite. Pero hindi naman polite ang mga tao doon. Ba't gano'n? Polite policy. No? Policy, politics. Hindi naman sinusunod ng mga politics sa mga policies. Wicked people. Hindi sila polite, hindi nila sinusunod ang policy. So, ba't nasa politics sila? And whose right hand is full of bribes. Noon pa man, meron na under the table, nanunuhol. Hanggang ngayon, marami pa rin suhulan. Kaya magulo ang mundo, pagulo ng pagulo ang mundo. Bakit naging law yung alphabet gender? Plus. Lalagyan ng plus. Kasi yun yung mga pedophile, ha? Yung mga pedophile, gusto nila mga babies up to 9-year-old yata or 10 years old. Basta pag pedophile, yung gusto nilang, kaya nilang i-control. No? Ginugroom nila yun ng mga manyak. Ginugroom yun ng mga wicked men and women. Ginugroom nila to control those people. Na para gawin ng mga kaya bata ang kinukuha nila or younger than them para makontrol nila. To manipulate those people. Kawawa naman yung mga ganon. Paano naging law yun? May bribery na nangyayari. Mayroong lobbying na nangyayari. Verse 11, but as for me, I will walk in my integrity. Redeem me and be merciful to me. So tayo, maglalakad tayo with integrity. With moral values. Strong moral fiber. Kung ano ang gusto ni Almighty Father. No? Because our God is good. Redeem me and be merciful to me. My foot stands in an even place. In the congregations, I will bless the Lord. My foot stands in an even, no? Patag na place. Kaya even kasi hindi siya nagsho-show ng partiality. Ibig sabihin, wala siyang kinikilingan. Walang partiality. Even place. Hindi siya pumapanig sa mga mayayaman, hindi rin siya pumapanig sa mga mahihirap. Kung ano ang true, doon siya pumapanig. Kung saan merong integrity, doon siya, ibig sabihin. In the congregations, I will bless the Lord. So, pupurihin natin yung tatay natin. Because He is good. Lahat ng nasa Bible, it's the goodness of our Father and of Jesus Christ. Para tayo ay mapabuti din. Laging ituturo sa atin yung goodness, faithfulness, to be true. And not to show any partiality. Dahil dito pa lang sa mundo, tinitrain na tayo ng tatay natin. Para pag nakauwi na tayo sa real home natin, alam na natin ang gagawin natin. Yung inheritance natin, yung tatay natin, siya ang ating treasure. Yung tatay natin, ginawa ang mundong ito, ginawa tayo.
Napakayaman ng tatay natin. Full of wisdom and knowledge na hindi mabilang, hindi kayang bilangin, hindi kayang i-measure, immeasurable, boundless, timeless. Ganun ang tatay natin. At kinoconsider niya tayo ng mga anak niya kahit na makasalandan tayo. Provided that we believe in Jesus Christ, because Jesus Christ is the perfect sacrifice. He is also the high priest in the order of Melchizedek. Thank you, and God loves us all so much.